Mahigit na kalahating siglo na ang lumipas nang mabigyan ng pundasyon ang ideolohiyang komunista sa Pilipinas. Sa pagkakatatag ng Communist Party of the Philippines noong taong 1969 at ang kahilerang armadong grupo nitong New People's Army sa sumunod na taon na iukit sa kasaysayan ng bansa ang isang digmaang maghahati sa sambayanang Pilipino. Biwan-biwan hali sa dalan. Siriway, nagsiriway, may upat na siya ibaba, basta na imot mo sa'yo. Ang labanan ng pamahalaan at ng CPP-NPA-NDF ang tinatayang pinakamahabang kaso ng insurensiya sa buong Asya. Kaya't sa Administrasyong Duterte, ito ang isa sa pangunahing pinagtuunan ng pansin. Ipinakita ng pamahalaan na handa silang gawin ang mga hakbang upang tuluyan ng tuldukan ang terorismo ng mga komunista. We see the urgency of the task. Ilang buwan na lang, ang gusto kasi natin, it's not as if unlimited yung oras. We want to end this problem within the term of the President. Minabuti ng pamahalaan na magsagawa ng mga focused military operations para mabigyan ng agarang suporta ang mga lugar sa Pilipinas kung saan pinakaaktibo ang mga miyembro ng NPA. Isa ang Northern Mindanao sa mga reyong masasabing may pinakamalakas na konsentrasyon ng mga rebelde. Sa rehiyong ito makikitang nakahimlay ang mga hanay ng malawak na kabundukan na kung tawagin ay Pantaron Mountain Range. Ang matataas na tugatog nito ang naging sanktuaryo ng mga armadong teroristang gugulo sa katahimikan ng mga taong walang kalaban-laban. Itong mountain ranges ng Pantaron are considered guerrilla base wherein kung habulin natin sila, aatras sila sa mga areas na to. Pantaron is very far. Okay. It is not easily accessible by any means, kahit na helicopter. Tapos 20 years na nilang na-develop yan. So yung mga running trenches nila, mobility corridors, well-established na. I will tell you, it is true that we have insurgencies in the mountains. Sa katunayan, dito laging pumipirmi si George Madlos o mas kilalang Ka Oris, ang spokesperson at pinakamataas na leader ng New People's Army sa buong bansa. Alam niyo si Ka Oris, siya po ang pinakamataas na opisyal ng New People's Army sa buong Pilipinas. He's the commander of the National Operational Command of the New People's Army. So comparable siya sa isang general na nagko-command ng buong NPA na unit sa buong bansa. Mahalaga ang papel na ginagampanan ni Ka Oris sa kilusan. Kaya siya rin ang isa sa binigyan ng prioridad ng 4th Infantry Division, ang hanay ng Philippine Army na sumasakop sa malaking parte ng Caraga Region at Bukidnon. Talagang siya ang priority namin dito at priority ng ating armed forces dahil alam natin na kapag nakuha ho natin siya, this will be the start of the end of the New People's Army. At patunay sa mga binitiwang salita ng general, ilang buwan pagkatapos niyang umupo sa pwesto bilang commander, bumagsak ang kinatakutang pinuno at utak ng New People's Army sa buong bansa. Ang bundok na nasa aking likuran ay bahagi ng malawak na kapaligirang naging pugad ng New People's Army dito sa lalawigan ng Bukidnon sa mahabang panahon. At sa bundok na ito rin ng bayan ng Ipasugong, nagtapos ang buhay ni Ka Oris, ang #1 leader ng New People's Army sa buong bansa. Hindi naging madali ang pagtugi sa naturang leader. Bukod sa kabisado na nito ang bulubundukin ng Mindanao, mahigpit din ang mga gwardyang nakapalibot sa kanya. Through the years na nagkaroon siya ng experience, marami na siyang nakuha ng mga taktika at mga estratehiya upang hindi siya mahuli. Pangalawa dyan ay yung kanilang magandang security coverage. Marami ang nakapaikot sa kanya mga armado
bago ka makarating sa kanya, ay matatamaan mo muna yung mga security niya. Gayunpaman, hindi nagpatinag ang Philippine Army sa pagsasagawa ng kanilang misyon. Talagang he is well guarded, no? Pero naniniwala kami na since that time na we started our campaign, series of encounters at talagang nasusundan na natin yung grupo ni Ka-Oris. Pinalawig ng 4th Infantry Division at mga hanay nito ang pagsuyod at pakikidigma sa mga nagkalat na mga hukbo ng mga komunista. Along Pantaron Range, yung so-called Revolutionary Highway ng NPA, yan yung stable base nila. Secured sila. So ang ginawa namin, nag-establish kami ng FOD, Forward Operating Detachments. Isa ang guerrilla front malayag sa pangunahing hanay ng New People's Army. Ito ang pangunahing hukbong gumagala sa lalawigan ng Bukidnon. Masasabi rin na ang guerrilla front na ito ang isa sa pangunahing galamay ni Ka-Oris. Sa katunayan, isa sa pinakapinagkakatiwalaan ng naturang top NPA leader ang sekretarya ng guerrilla front na si Ramil Banawan alias Commander Migs. Ang pagkakilala namin sa kanya is siya yung Guerrilla Front Secretary ng Guerrilla Front Malayag. So when we say secretary, siya yung sa political side. So sila yung mga nag-organize ng mga barangay, sila yung nagre-recruit and nag-educate ng mga members nila. Commander Migs, isa ka na pinagkakatiwalaan dito sa ating kilusan. At dahil sa husay mo sa pagpapatupad ng iyong mga misyon, ikaw ang naisipan kong ipadala sa Luzon para palakasin ang recruitment doon. Ka-Oris, hindi ko inaasahan yung assignment na binigay mo sa akin. Pero wag ko kayo mag-alala. Gagawin ko lahat ng aking makakaya para mas lumakas pa ang operasyon ng ating kilusan sa Luzon. Mag-iingat ka. Ibibigay ko sa iyo ang listahan ng mga politiko at ng mga individual na ipapaliquidate ng ating kilusan. Ka-Oris, babangon ng kilusan. Sigurado ako dyan. At dahil yun sa mabuting pamumuno mo. Sa mga nakalipas na taon, si Commander Migs ang isa sa direktang inuutusan ng pinuno sa pagsasagawa ng mga operasyon ng kilusan. At sa mga panahong patuloy ang pag-atake ng Philippine Army sa kanilang mga pinaglulunggaan, naging saksi si Commander Migs sa pambihirang pamumuno ni George Madlos alias Ka-Oris sa New People's Army. Ipinatatawag ko kayong lahat sa pulong na ito dahil iba na ang galawang militar ngayon. Isang guerrilla front na naman ang bumagsak sa kamay ng mga militar. Sa Negros, halos lahat ng na-recruit nating noong Marso ay tumiwalag na. At dito sa Bukidnon, nasamsam nila ang pampasabog na gagamitin sana natin sa Davao sa susunod na linggo. Bakit natunton ng 88 IB ang ating mga base sa Pantalon Range? Anong nangyayari? Ka-Oris, ibang-iba na kasi ang kilusan ng mga militar eh. Grabe ni opensiba nila. Ang sa akin lang naman, tingin ko lang ho, kung ibahin kaya natin yung kilos natin sa mga misyon natin. Yun na. Ka-Oris, ito na po yung taksil na natakbo ng ating buwis. Ano? Ang dapat sa'yo, ha? Bitahin pati walit! Natatanda mo? Ika nga dito. Ilang buwis na ba ang kinakas ninyo para sa ating mga kasamahan na galing sa minahan? Na ipandadagdag sana natin sa pagbibili ng armas dahil sa kasamahan natin sa Misamis Oriental. Ka-Oris, patawarin mo ako. May sakit lang asawa ko. Patawarin? Patawarin! Patawarin! Ah! Tama. Ilagay mo sa akin yan. Ilagay mo! Kayo na bala. Ka-Oris, hindi ka pa magaling. Kayo! Ikaw!
Mula ngayon, kung sino man ang magtatraidor, magdidelay ng pagre-remit sa ating mga buwis na kinukuha natin sa mga minahan, lahat kayo ay mananagot sa akin. Ako na mismo ang magbibigay sa inyo ng pagpaparusa. Dapat ko. Kaya po, ikaw na bahala dyan ha! Yung gamot! Gamot ikaw, Riz! Kauris, hindi mo na dapat sana iniintindi pa yung mga pinabayaan mo na sana. Hayaan na natin sila kay Epoy para siya magbigay ng mga instructions para sa ibang leader natin sa Kilusan. Maraming problema ang ating kilusan. Maraming problema sa loob ng ating kilusan. Dinagdagan pa ng mga militar. Gaganti tayo. Ipapakita natin sa kanila kung gaano tayo kalupit. Tayong mga NPA. Mabuhay ang NPA! Mabuhay ang NPA! Ikawalo ng Setyembre taong 2021, Barangay Mabuhay, San Fernando, Bukidnon. Naganap ang isang engkwentro sa pagitan ng mga tropa ng 88th Infantry Battalion at mga miyembro ng Guerrilla Front Malayag. Ayon sa militar, ang naganap na labanan sa San Fernando ay resulta ng kanilang tuloy-tuloy na operasyon sa pagtugis sa nasabing grupo. Because of our continuous focus military operation sa area na yan, ang nangyari is talagang na-vacate sila from these comfort zones nila. That led eventually dun sa kanilang sa isang decisive engagement that we had in San Fernando. Naging madugo ang nangyaring labanan sa pagitan ng dalawang kampo. 4 na mga miyembro ng NPA ang namatay sa engkwentro. Samantalang 9 naman ang nahuli, kasama ang isang batang may edad na 12 taong gulang. Matapos ang engkwentro sa San Fernando, nagpatuloy ang mga tropa sa paghabol sa mga nakatakas na mga rebelde. Wala pang kamalay-malay noon ang militar nang isa sa mga rebeldeng nakatakas ay si Commander Miggs. Nagpatuloy ang mga tropa sa paghahanap ng kanilang mga target. At pagsapit ng alas 7 ng umaga, ika-10 ng Setyembre, taong 2021, muling nagharap ang militar at ang pangkat ni Commander Miggs sa Barangay Laligan, Valencia City, Bukidnon. Men, ito na yung itinurong location ng grupo ni Commander Miggs. Magsipaghanda kayo. Sir, may 15 NPA sa likod ng bahay, armado. Okay, pakikutan nyo. Ikaw, Bantaw. Sa dulo. Bantik. Sa kanan. Okay, men! Volume of fire! Bagamat malayo sa pinangyarihan ng engkwentro, di pa rin maaalis ang pangamba ng ilan sa mga residente ng Valencia. Tulad na lamang sa videong ito kung saan maririnig ang mga hiyaw ng mga sibilyan. Sama na, Ginoo! Sama na eh! Kunara mo sa Diyos ko, ma. Diyos ko, ma. Diyos ko, Lord. Unsa? Sa akin, bakit nakapasok? Kasi mayroon naman tayong mga detachment. Ang sabi lang nila, hindi daw taga dito, ang galing sa ibang lugar kasi mayroon silang barilan doon sa kabilang town. Matapos ang engkwentro, nakakuha ang militar ng 6 na baril. Nahuli rin ang 4 na miyembro ng NPA kasama ang 2 menor de edad. At sa pangalawang pagkakataon, dumulas sa kamay ng militar si Commander Miggs. Ika-15 ng Setyembre, sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, naaresto si Lloyda Magpatok alias Debyang, miyembro ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines bilang isa sa pinakamataas na opisyal sa kanilang organisasyon
Ang pagkahuli kay Loida ang nagsilbing susi sa tagumpay ng mga susunod na operasyon. At noong ika-25 ng Oktubre, sa parehong bayan ng Quezon, natuntunan ng militar si Ramil Banawan alias Commander Migs sa Barangay Kawayan. Sa pagkahuli kay Commander Migs, halos nabuwag ang Guerrilla Front Malayag na siyang nagresulta ng paghina ng pundasyon ng NPA sa Bukidnon at sa unti-unting pagkalas ng mga hukbong pumapalibot kay Oris, unti-unti ring natatanaw ng militar ang kanyang anino. Simpleng galawan lang Huwag kayong magpapahalata. Kailangan mailigaw natin ang mga militar. Natitiktikan na nila ang ating operasyon. Ika-30 ng Oktubre, naganap ang isang enkwentro sa bayan ng Impasugong. Nagkaroon ng tip from a civilian. Nagplano kaagad ang 403rd Brigade. They launched the operation. Noong October 30 at around 11:30 in the morning, nagkaroon ng isang enkwentro sa Sitio Gabunan, Barangay Dumalaging, Impasugong, Bukidnon. Ito ay enkwentro sa pagitan ng pinagsanim na grupo ng 8th Infantry Battalion, ng 88th Infantry Battalion, ng 1st Special Forces Battalion at ng 2nd Scout Ranger Battalion. Isa sa mga taktika ni Kaori sa kanyang pagtakbo mula sa militar ang pagtatanim ng mga bomba sa kanyang paligid. Sa katunayan, sa isang raid, nasamsam ng mga militar ang tonet-toneladang mga gamit para sa pampasabog, kagaya ng mga dinamita. Ang duwag na estratehiyang ito ang kumitil sa maraming buhay na mga kasundaluhan. Kaya't sa huling sandali ng pagtugis ng yumaong pinuno, minabuti ng militar na magsagawa ng airstrike sa paligid ng pinagtataguan ni Kaoris. We had a very good operational concept which we designed in such a way na hindi siya makawala. Kaoris, may mga sundalo. Anong gagawin natin? Shh! Huwag maingay. Kung tuluyan man sila makalapit sa atin, bakbakan na agad. Sabihin sa mga kasamahan, kahit anong mangyari, tuloy ang laban. Kauris, huwag kayong mag-alala, hindi ka namin iiwan. Dumarami ang mga sundalo. Kailangan natin makarating sa Pampang. Marami sa kasamahan natin ang nag-reinforce mula sa Impasugong. Ituloy ang laban! Ipabuhay ang NPA! Ituloy ang laban! Natumbok ng mga sundalo ang grupo ng mga NPA ng alas 11 ng umaga. Isang engkwentro ang sumiklab na umabot ng halos 30 minuto. Wala na si Kaoris? Paano?
Tsak na ikaw nga si Kauris. Sa wakas, mabibigyan na ng hustisya ang marami ninyong nabiktima. Kauris, magbago ka man ng iyong anyo, may bigote ka man o wala, makikilala ka pa rin sa tanas. Nakikita kasi sir sa mga pictures na lumalabas si Kauris ay may bigote. Oo. But yung body na nakuha ninyo ay walang bigote. Wala, oo. Si Kauris ba yun? Maraming nagtatanong. Si Kauris yun. No? He was unang-una positively identified. Okay. Who But identified him, sir? yung mga mismong kasamahan niya. Bilang parte ng SOP ng militar, isinailalim sa COVID test ang mga bangkay ng 2 napaslang na NPA. Dahil nagpositibo sa COVID-19, minabuting i-cremate ang mga ito. Ika-9 ng Nobyembre, bayan ng Ipasugong, Bukidnon. Sa pangunguna ni Mayor Anthony Uy, binigay sa pamilya ni George Madlos ang kanyang abo. Emosyonal na tinanggap ito ng kanyang nakababatang kapatid na si Rito Madlos. I know I will die. At any moment, dumika ng isa yung prinsipyo ng ibagulan. So kami sa gitaya na po namo, gihanat na namo sa Ginoo ang iyang kinabuhi. Ika-20 ng Nobyembre taong 2021, inilibing ang mga abo ni George Madlos alias Kauris sa Surigao City Memorial Park. At kitang-kita mula sa lamay, misa at sa mismong libing, nakabandera ang simbolo ng mga komunista sa kanyang tabi. Nagpapatunay na kahit hanggang kamatayan, kanyang daladala ang mga nakabalot na mga alaala ng kanyang kilusan. Magandang gabi, Pilipinas!